Mama. Naglakas loob kang lagyan ng saffron. Ang lugaw ng mama mo. Hindi po. Matigas ang ulo mong bata ka. Kung hindi kita papaluin ngayon, hindi mo malalaman kung sino ang masusunod dito. Mahal ko, huwag mong sisihin si Xiao Tuanzi. Magkakaroon na tayo ng pangalawang anak. Kaya naiintindihan ko kung bakit siya nagkakaganyan. Kailangan siyang palisin ngayon. Naglakas loob kang itulak ang mama mo. Papa, Mama, huwag niyo po akong iwan. Magiging mabait po si Xiao Tuanzi. Alagaan ko po ang aking mga kapatid. Kakonti lang po ang kakainin ni Xiao Tuanzi. Mahal ko, Alam kong mabait ka, mahal ko. Pero magkakaroon na tayo ng sarili nating anak. Kung naglakas loob ang bulilit na ito, nalagyan ng saffron ang lugaw mo ngayon. Bukas, baka, patayin niya ang ating anak. Papa, hindi po ako bulilit. Hindi po gagawin ni Xiao Tuanzi an. Mama. Xiao Tuanzi, Mama. halika sa mama mo. Halika. Mama. Mama. Xiao Tuanzi, halika, hanapin mo si mama. Siya ang anak ni Et Yu King. Mama. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Kung gusto mo siya, 20 tael. Hindi, 10 tael. Walang 10 tael. Hindi mo madadala ang munting anghel na ito. Kamahalan, Crown Prince, patawad. Pera lang ang alam nyo. Kung malalaman ng kamahalan, princess, na ang munting anghel na iyon ay kinuha ng crown prince, hindi niya tayo palalampasin. Kamahalan, Crown Prince, ako'y walang kakayahan. Et Yu King. Ililigtas ko ang anak mo, pangako. Xiao Kuanzi, gumising ka na. Naghihintay pa si Mama. Para iligtas mo siya. Kaya mo yan. Mama. Mama.
Nasaan ako? Ang ganda dito. Nasaan ako? Ang ganda dito. Sino ka? Pareho kayo ng ugali ng mama mo. Ayaw magpahawak sa ulo. Ibig mong sabihin, sa panaginip, si mama ang taong kailangan kong iligtas? Kung gusto mong iligtas ko ang nanay mo, tawagin mo muna akong Lolo Liu. Ang bata mo namang lolo. Kaya mo ba talaga? Bata. Ako ang tagapagbantay ng nanay mo. Nabuhay na ako ng mahigit 2,000 taon. Hindi ka naman malulugi kung katawagin mo akong lolo, di ba? Hello, Lolo Lee. Lolo Lee, nasaan po ang nanay ko? Paano ko po siya ililigtas? Ang nanay mo ay nasa. Ay, hayaan mo na. Xiao Tuanzi. Para iligtas ang nanay mo, kailangan mo ang Imperial Seal ng Emperador. At ang Bronze Sword, ang pamana ng pamilyang Su. Kapag nahanap mo ang mga yan, malalaman mo kung nasaan ang nanay mo. Emperador? Loli, pero wala na po tayong Emperador ngayon, Xiao Tuanzi, malalaman mo yan pagising mo. Xiao Tuanzi, alis na si Lolo. Kung may emergency, katukin mo lang ako ng 3 beses at lalabas ako. MM. Sino ka? Ang damit ng taong to. Ang kakaiba tingnan. Parang yung Yu Dynasty sa TV. Xiao Tuanzi. Ako ang kapatid sa pag-aaral. Ang nanay mo. Nanay? Ang nanay mo ay si Yu King, ang anak ng punong ministro ng Yu. May naalala ka pa ba? Lolo Liu, ano po bang nangyayari? Napunta ba ako sa ibang mundo? Xiao Tuanzi, kapag nahanap mo na ang iyong ina, malalaman mo kung ano ang nangyari. Ako ang Crown Prince ng Yu Dynasty. Maaari mo akong tawaging Tio Crown Prince. Ikaw ang Crown Prince? Tio Crown Prince? Maari mo bang makuha ang Imperial Cell? Naku po, ang aking bulili, aking munting ninuno. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ba't ang kamahalan, Crown Prince, ang magmamanang trono? Mula pa noon, ang emperador ay mapaghinala. Xiao Tuanzi. Sobra kang matapang. Bilisan mo, humungi ka ng tawad sa iyong Tio Crown Prince. Tio Crown Prince, pasensya na po. Ikaw, Ang iyong Tio Crown Prince ay masaya sa loob. ang kamahalan, Crown Prince ay ngumingiti. Parang simula ng pumanaw si binibining Yu King. Hindi na. Ngumiti ang kamahalan, Crown Prince. Ano ang nangyari? Kamahalan, Crown Prince. Ngayon ang huling pagsusulit sa Imperial Academy. Ito ang unang pagkakataon, mula nang maging Crown Prince, na ikaw ang magiging punong tagasuri. Huwag na huwag kang mal-late. Imperial Academy? Imperial Academy. Ibig sabihin, eskwelahan. Xiao Tuanzi. Gusto mo bang pumunta? Kamahalan, Crown Prince, huwag po. Hindi natin alam ang pinagmulan ng batang babaeng ito. Aano kung espiya siya ng Song Dynasty? Kung makapasok siya sa pinakamataas na institusyon ng pag-aaral at magnakaw ng impormasyon sa ating Yu Dynasty, hindi maganda ang magiging resulta. Yemye, hindi espiya si Yu Tuanzi. Kamahalan, Crown Prince.
Ano? Tio Crown Prince, masakit ang tiyan ni Xiao Tuanzi. Gusto kong pumunta sa washroom. Washroom. Xiao Tuanzi. Ang washroom dito ay tinatawag na palikuran. Palikuran? Kamahalan, Crown Prince. Malapit na po ang final exam. Ako na po ang magdadala sa kanya. Sige. Hindi kaya magbabago ang isip ng Sixth Prince? Wala akong sinabing pumayag ako sa anumang laban. Ang isang marangal na Sixth Prince, hindi marunong tumupad sa salita? Kani-kanina lang sinabi mo, kung sino ang matalo, luluhod at tatahol na parang aso. Di ba? Kung ayaw mong tumahol, dilaan mo ang sapatos ko hanggang luminis. Halika rito. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Hindi kayo pwedeng mang-api. Sino ka namang bulilit ka? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang bulilit na galing sa Timog. Ikaw naman? Kami si Lin Lu, sa ang Libationer, at ang ampon na anak ni The Grand Princess. Kung metino ka, umalis ka na diyan. Ano ang Libationer? Hindi mo alam kung ano ang Libationer? Siguro nag-team travel ka ano? Paano mo nalaman? Bobo, umalis ka diyan. Pitchpot lang yan, lalabanan kita. Pinapayuhan kitang huwag makialam. Kung hindi, sasama ka sa kanya na tumahol na parang aso. Dapat pareho lang itong ringtos na nilalaro ko sa park, di ba? Kung matalo ka, sasama ka sa kanya. Na lumuhod sa ilalim ng aking palda at tumahol na parang aso. Paano kung matalo ka? Paano ako matatalo? Ako ang Lin Lu, ang ampon na anak ng The Grand Princess ng Yu Dynasty. Ang The Grand Princess ang numero 1 sa Pitchpot Competition Yu Dynasty. Wala pang nakakatalo sa kanya. Ang ampon na anak ng The Grand Princess. Paano kung matalo ka? Kung matalo ako, luluhod ako at yuyo ko ng 3 beses sa'yo. Huwag na. Ang gusto ko lang sa Sixth Prince, sabihin mo ng malakas, ng 3 beses na pamanhin. Ikaw, huwag kang sumobra. Sige, simulan na. Teka lang. Ako si Lin Lu, laging tumutupad sa salita. Kung tumutupad ka naman sa salita, bakit ka matatakot pumirma? AMA, sige na nga. Susundin kita sa isang pagkakataon, para hindi ka na makapandaya mamaya. Opisyal na nagsisimula ang laro. Isang round lang ang magpapasya ng panalo. 5 pana bawat isa. Kung sino ang mas maraming maihulog, siya ang panalo. Lahat ng ihinulog ni Lin Lu ay pumasok. Kaya mo ba?
4 na pana na ang naipasok ni Xiao Tuanzi, isa na lang ang kulang. Kung pumasok ito, ulitin ang laro. Kung hindi ito pumasok, siya at ang 6th Prince ay mapapahiya. Xiao Tuanzi, huwag kang kabahan. Kaya mo yan. Yehey! Ete panalo ka. Magaling. May ibubuga ang maliit na yan. Humungi kang tawad. Paumanhin. Lamok ka ba? Lakasan mo pa. Paumanhin. Ha. Ang huling pagsusulit na. Hindi kita palalampasin. Salamat hindi titigil si Linlu sa ganoon lang. Huwag kang mag-alala. Simulang ngayon, ako na ang bahala sa'yo, ete mo. Sige na, mag-exam ka na. Lulu, tingnan mo ang bulilit na yon. Paano sa buhat-buhat ng kamahalan ang Crown Prince? Hindi ko naman narinig na ang kamahalan, ang Crown Prince, ay may anak na babae. Emye. Simulan na. Ang panghuling pagsusulit ngayong umaga ay nahahati sa 3 bahagi. Tula, matematika, at banyagang wika. Ang makakakuha ng pinakamataas na puntos, bukod sa makakakuha ng 100 tael ng ginto, ay dodoblehin din ang sahod ng kanyang mga magulang. Ang unang bahagi ng pagsusulit, improvised na tula. Ang tula ay dapat may kasamang hayop. Gagaro, kamahalan, Crown Prince. Ang estudyanteng si Linlu ay may maliit na kahilingan. Nabalitaan kong ang dalagita na buhat-buhat ng kamahalan, ang Crown Prince, ay isang henyo. Kanina sa laro ng pickpot, tinalo niya rin ako. Maari bang bigyan siya ng espesyal na pahintulot na makasali rin sa pagsusulit? Xiao Tuanzi, gusto mo bang lumaban? Si Lulu ang nanguna sa tula noong nakaraang panghuling pagsusulit. Ngayon, meron na tayong pagtatawanan. Emye! Hindi ako estudyante ng Imperial Academy. Bakit naglakas loob kang makipaglaban sa akin sa pickpot? Pero hindi ka naglakas loob na makipaglaban sa akin sa paggawa ng tula? Umatras na ba si Xiao Tuanzi? Ang 300 tula ng Tang Dynasty ay sapat na siguro, di ba? Huwag kang kabahan. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Sige, ako muna ang magbibigay ng halimbawa. 1, 2, 3, 4 na gansa. Malaya silang lumalanggoy sa tubig. Gansa, 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 ang kanilang leg ay nakataas sa langit at umawit. Puting balahibo na lumulutang sa berdeng tubig. Pulang paa na nagpapagalaw sa asul na alon. Tia Crown Prince, hindi ba maganda ang tula ko? Kung gayon, papalitan ko na lang. Hindi na malayan ang pagtulog sa tagsibol. Naririnig ang huning ibon sa lahat ng dako.
Sa gabi, may hangin at ulan. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming bulaklak ang nalaglag? Hindi rin ba ito maganda? Magaling, magaling, magaling. Ang galing ng gansa, gansa, gansa. Ang galing ng naririnig ang huni ng ibon sa lahat ng dako. Magandang tula, magandang tula. Kung gayon, ilang puntos ang makukuha ang tula ko? 10, hindi 12. 12 lang? Mas mataas pa ng 2 puntos kaysa sa perpektong marka. Ano pa ba ang gusto mo? Isang bulilit na lumabas sa siwang bato. Susunod ay arithmetika at banyagang wika. Ito ay natatanging asignaturang Imperial Academy. Gusto mo bang maglaban tayo? Ikaw ang pinanganak sa bato. Kung matalo ka, isusulat mo ang pangalan ni Xiao Tuanzi ng 100 beses, na may malalaking letrang pasensya na. Ang ikalawang pagsubok ay sa banyagang wika. Isusulat ninyo ang 26 na letra ng alpabetong Ingles. 1 puntos bawat letra. Ang kabuuang puntos ay 26. Ang oras ay isang insenso pa rin. Xiao Tuanzi. Awagin si Lolo Liu. Bakit, Apo? Loli, bakit may English din dito sa mundong ito? Malalaman mo yan kapag nahanap mo na ang nanay mo. Malalaman mo na. Sige na nga. Xiao Tuanzi, 20 puntos. Lin Lu, 21 puntos. Panalo. Hindi naman pala ganoon kagaling si Binibining Tuanzi. Tabla isa-isa. May isa pang laban. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. 79 plus 79 plus 79. Ang oras ay isang insenso. 10 puntos sa tamang sagot. Hindi ka nga marunong gumamit ng abacus. Tingnan natin kung paano ka mananalo. Und times 9 is 9. Und times 9 is 9. Dagdag 0. Siyam 0. Xiao Tuanzi, hindi ka gumamit ng abacus. Paano mo nakuha ang tamang sagot? Eight, you king. Ang sagot na ito ay 45. 8, you king.
Paano mo nakuha agad ang sago? Kasi, 5 times 9 is 45, di ba? Paano ko ba ipapaliwanag? Sa panahon namin, kapag ginawang multiplication ang problemang ito, madali lang itong masosolve. Sir, hula lang po John. Paano naman mananalo ang hula lang? Hulaman o hindi, ang panuntunan ay 10 puntos sa bawat tamang sagot. Talo ka, kaya 100 kopya. Xiao Tuanzi, patawarin mo ako. Xiao Tuanzi. Xiao Tuanzi. Xiao Tuanzi. Hindi ko sinasadya. Xiao Tuanzi. Tia Crown Prince, masakit po. Nabalitaan kong may dalang, isang henyong Xiao Tuanzi ang kamahalan. Manggulo, maaari bang makita ko siya? Bakit siya kamukha ni Xiao King? Xiao Tuanzi. Mama, ika si Mama, di ba? Mama, nasaan ka po? Xiao Tuanzi, sige na. Kailangan mong makinig kay Lola sa tuhod. Lolo, at sa mga tiyo mo. Dapat kang lumaki ng masaya. Ha? Binigyan ka ni Mama ng singsing na kwintas. Naaalala mo pa ba? Iyon ay bigay ni Papa kay Mama. Kapag nahanap mo ang singsing na kwintas, mahahanap mo na si Papa. Xiao Tuanzi, maging mabait ka. Hindi maganda ang kalusugan ni Papa. Tulungan mo si Mama na alagaan si Papa. Pwede ba? Opo, si Xiao Tuanzi po ay siguradong. Alagaan ng mabuti si Papa. Xiao Shimei, oras na. Kailangan mo nang umalis. Kung hindi, mawawala ang kaluluwa mo. Mama! 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 Aking mahal. Dahan-dahan, aking mahal. Xiao Tuanzi, huwag kang matakot. Sila ang pamilya ng mama mo. Ito ang lola sa tuhod mo. Ang lola ng mama mo. Magandang araw po, Lola sa tuhod. Ay, mabuting bata. Iyon naman ang lolo mo, si Yuming, ang papa ng mama mo. Magandang araw po, Lolo. Magandang araw, aking mahal. Siya naman ang eldest tiyo mo. Si Yuzong, ang kuya ng mama mo. Ang kit-kit, halika't yayakapin kita. Ang pisngi mo'y ang taba-taba. Tama na. Ang Libationer ng Imperial Academy, hindi ba dapat bumalik na siya para ipagpatuloy ang pagsusulit? Ikaw ang Libationer, ang ninong ni Linlu. Ikaw ang Libationer, ang ninong ni Linlu. Opo. Tia Crown Prince, sino po itong magandang et? Siya ang iyong eldest tiya, at matalik na kaibigan ng iyong ina. Ang Grand Princess. Xiao Tuanzi, sa wakas ay nakabalik ka na. Miss na miss ka namin.
Nung ipinanganak ka, bulilit, dapat pinatay ka na lang. Xiao Tuanzi. Humingi ka ng tawad sa eldest tiya mo. Tama na, kadarating lang ni Xiao Tuanzi. Sinisigawan mo na agad siya. Kung ayaw mong manatili sa bahay na ito, bumalik ka sa Fuma residence mo. Bumalik ka sa Fuma residence mo. Lola sa tuhod, hindi po yon ang ibig kong sabihin. Manahimik ka. Aking mahal. Ito ay ibinigay ng iyong ina sa lola sa tuhod. Noong bata pa siya. Ngayon, ibibigay ito ng lola sa tuhod sa iyo. Umuwi ka na sa lola sa tuhod, ha? Modern din ba si Mama? Lola sa tuhod, hindi po ako pwedeng umuwi. Pwede mo bang sabihin sa lola sa tuhod kung bakit? Ang kwintas na bigay ni Mama, nasa mga ampon kong magulang pa. Nangako po si Tia Crown Prince sa akin. Natutulungan niya akong kunin yon. Hindi ba't madali lang yan? Ipapatawag ko na ang mga ampon mong magulang. Ama, huwag na lang po siguro. Magkapadala na lang po tayo ng tao para kunin. Sa loob ng maraming taon, inilagaan nila si Xiao Tuanzi. Nararapat lang na personal tayong magkasalama. Tama po kayo, Ama. Magandang araw po, Ginoo. Sa mga nakaraang taon, salamat sa inyong pag-aalaga sa aking apo, na ito ang 100 tael ng ginto. Xiao Tuanzi. Halika ito, batiin mo ang mga ampon mong magulang. Tia Crown Prince, natatakot po ako. Ito. Xiao Tuanzi, bakit ka ba ganyan? Ang bastos mo naman. Kung kumalat ito, sasabihin nilang walang utang na loob ang pamilyang Yu. Oh, ganoon ba? Ang mga sugat sa katawan ni Xiao Tuanzi, paano nangyari? Anong sugat? Kamahalan, Crown Prince. Huwag ninyo kaming sisihin ng walang basehan. Pinag-aarugan namin si Xiao Tuanzi. Parang sarili naming anak. Kahit konting lungkot, ayaw naming iparana sa kanya. Paano namin siya papaluin? Nga, Nakapunta rin sila dito. Nakapunta rin sila dito. Xiao Kuanzi, huwag kang. Maloko sa itsura nila. Balat lang yan. Ay, ganun pala. Anak, sabihin mo. Ang mag-asawang ito, paano kanila pinagtratuhan? Nandito si Lola sa tuhod para protektahan ka. Huwag ka matakot. Siya. Bata pa lang siya. Kayo, paano ninyo nagawa? Ang gawin ang kalupitan na yan. Kabantay. Paluin ninyo sila ng malupit. Aluin ng husto. Tia Crown Prince, ang kwintas ni Mama. nasaan na ang kwintas ni Xiao Tuanzi? Anong kwintas? Hindi pa namin nakikita ang anumang kwintas. Hindi namin nakita. Paluin. Isang kwintas na may bilog na palawit. Nang ipinanganak si Xiao Tuanzi, isinuot mismo ng aming kapatid. Mga Ginoo, huwag ninyo kaming patayin. Talagang hindi po kami nakakakita ng kwintas. Hindi po talaga kami nakakita ng kwintas. Ayaw niyong magsalita? Mga bantay.
Hilahin sila palabas at bitayin. Kamahalan, Princess. Tulungan ninyo po kami. Hindi po kami gustong mamatay. May kinalaman ka rito. Hindi po, wala po. Bilang prinsesa ng Yu Dynasty, paano ko makikilala ang ganitong bulilit? Kamahalan, Princess. Noong ibinigay niyo po si Xiao Tuanzi. Sa amin, malinaw po niyong iniutos. Na gawin ang buhay niyang hirap. Na maging parusa ang buhay niya. Opo, kamahalan, Princess. Pakiusap po, isipin ninyo ang aming taon-taon na paglilingkod sa inyo. Ipagkaloob ninyo po ang aming buhay. Bulilit, ganito mo ako binibintang. Sino ang nag-utos sa'yo? Kung magsasalita ka pa, papatayin ko ang buong pamilya mo. Pakiusap po, lola sa tuhod at ama, pakinggan ninyo kami. Kasama ko si Yiking mula pagkabata. Parang tunay na magkapatid kami. Paano ko naman sasaktan ang anak niya? Gumawa ng ganitong kalupitan, walang konsensya. Lola, ama, siguradong hindi gagawa si Lin Yu ng ganitong bagay. Maraming salamat po. Tanga, anong kalokohan yang sinasabi mo? Mabilis ka pa ring maloko, parang noon. Ako, si Linye, ay sumusumpa sa langit. Na kung may ginawa man akong masama laban kay Tuanzi, masagasaan sana ako ng karusadaan. Masagasaan sana ako ng karusadaan. Sajna, tama na yan. Tumayo ka na diyan. Apo ko. Alam mo ba kung nasaan na ang kwintas? Ang nanay mo. Yung singsing na kwintas, yun ay matagal ko nang itinapon. Sa kaparangan sa tabi ng lawa ng mansyon ng pamilyang Yu. Siya. Hinding-hindi mo na yan malalaman sa tanang buhay mo. Ipinagbubuntis ni Wiking ang anak mo. Lola sa tuhod, may lawa po ba sa mansyon ng pamilyang Yu? Naman, mahal kong apo. Noong unang panahon, gustong-gusto ng nanay mo ang mamangka at maglibot-libot yan. Gusto mo bang bumalik sa mansyon ng pamilyang Yu? Samahan mo ako. Gusto mo bang sumama pauwi kay Lola sa tuhod? Saj. Nasa labas na ang karo. Nasa labas na po ng pinto ang karo. Tia Crown Prince, babalik po ulit si Xiao Tuanzi para makipaglaro sa inyo. Hintayin mo po si Xiao Tuanzi, ha? Kamahalan, ang Crown Prince. Ang dalawang ito. Ikulong sa pitan. Hanggang sasabihin nila ang totoo. Huwag to. Kamahalan, maawa po kayo. Lola sa tuhod, pwede po ba akong maghukay dito? Lola, hindi po yata maganda yan. Si Xiao Tuanzi, bilang isang dalaga mula sa marangal na pamilya, paano siya maglalaro ng ganyang kaduming bagay? Lola sa tuhod, sandali lang po. Saje, sandali lang. Are, bakit ka kasing likot ng nanay mo? Ang dumi at tigas ng lupa na yan. Paano kung masira ang kamay ng aking bulilik? Ano na lang ang mangyayari? May tao ba diyan? Bigyan niyo ng pala ang munting dalaga. Salamat po, Lola sa tuhod. Sa maliit na hardin, hukay ng hukay. Magtanim ng maliliit na boto. Magbukad-kad ng maliliit na bulaklak. Sa malaking hardin, hukay ng hukay ng hukay. Magtanim ng malalaking boto. Bulilit. Anong kanta ang kinakanta mo? Gayon lang narinig ni Lola sa tuhod yan. Hindi rin po narinig ng inyong manugang. Siguro po, itinuro ng kamahalan.
Lola sa tuhod, nahukay ko po. Ang kwintas ni Mama, ang kwintas ni Mama. Ah. Tama. Ito ang kwintas ni Kinger. Ang diamante dyan ay ikaw pa. Si Papa ko po. Ingatan mo yan. Huwag mo nang mawala ulit ngayon. Bakit po, Lola sa tuhod? Ayaw niyo pong banggitin si Papa? Diamond ring. Ang pag-ibig ay parang diamante, matibay. Kung alam ko lang, sana dinurog ko na lang yan. Pinakain sa isda. Pinakain sa isda. Lola, Lola, Nasaan si Xiao Tuanzi? Nandito na ako. Xiao Tuanzi, mag-ingat ka. Xiao Tuanzi. Aking mahal. Aking mahal na anak. Bilisan nyo, tumawag kayo ng tulong. Naku, nahulog si Xiao Tuanzi sa lawa. Ang swerte talaga ng pesteng batang yan. Hindi pa rin namatay. Xiao Tuanzi, inumin mo to. Sa'yo na lahat ng pinatuyong apricot na to. Ay, ikaw talagang matakaw na bata ka. Lahat yan sa'yo. Xiao Tuanzi, sige na. Sabihin mo sa lolo mo, paano ka nahulog sa lawa? Ama, nasa tabi ng lawa si Xiao Tuanzi. Sumigaw ng malakas ang sekontyo. Siguro nabigla si Xiao Tuanzi, kaya siya nahulog sa lawa. Hindi, sinadya mong itedyak ako. Paano naman yun? Ako ang eldest tiyan ni Xiao Tuanzi. Gusto ko pa nga siyang halikan. Pinaghihinalaan pa rin ba ninyo ako at siya na may pakikipagsabuatan sa mga adoptive parents niya? Alam ko na nga. Anong parang anak ang manugang? Ako, ang the Grand Princess ng Yu. Wala pang ang ganitong respeto sa bahay ninyo. Yuzhong, hihingin ko ang hiwalayan natin. Hindi ko sinasabing hindi kita pinagkakatiwalaan. Ano yun? Dumating na ang kamahalan, Crown Prince. Ito ba ay gamit mo? Hindi ito akin. Ang Paris na dragon at Phoenix na pulseras na ito ay binigay sa iyo noong ika-negatibo, 18 mong karawan, na regalo ng aking inang emperatrice. Hindi mo na maalala, pero maalala ko ng malinaw. Sa akin nga pala. Nawala nga ito mga ilang taon na ang nakalilipas. Hindi ko alam kung sinong magnanakaw ang kumuha. Hinanap ko ng ilang araw pero hindi makita. Salamat, kapatid, sa paghahanap nito para sa akin. Paano ang dokumentong ito? Hindi. Pinagbintangan nila ako. Sa pamilya namin Yu, wala ka ng puwang bilang manugang. Menting patatas, pinahirapan ka namin nitong mga nakaraang taon. Lola sa tuhod, hindi po pinahirapan si Xiao Tuanzi. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Bakit nyo ipinagbili si Xiao Tuanzi? Bakit nyo siya ipinagbili sa kanila? Bakit?
Bakit? Yuzhong, hindi ba't sinabi mong sa buhay na ito, anuman ang gawin ko, maniniwala ka sa akin? Bakit pagdating sa kapatid mo, hindi ka na naniniwala sa akin? Mahal mo ba talaga ako? O kaya naman, mas mahal mo ang kapatid mo kaysa sa pagmamahal sa pamilya? Huwag kang magsalita ng ganyan. Mahal mo ba talaga ako? O kaya naman, mas mahal mo ang kapatid mo kaysa sa pagmamahal sa pamilya? Huwag kang magsalita ng ganyan. Mahal na mahal mo siya, ano? Alam mo na ang lahat. Kailan mo pa nalaman? Mula pa noong magpapakasal ka sa akin. Kung ganoon, bakit mo pa ako pinakasalan? Yuzhong, hindi ako makikipaghiwalay. Hindi kayang mapahiya ng kamilya ng emperador. May gusto ako sa'yo. Pero kung ikukumpara kay Bulilit, wala yan. Yuzhong, kung makikipaghiwalay ka sa akin, huwag ka nang umasa na malalaman mo pa ang tungkol kay Yu King. Hindi ba't namatay si King King ilang araw lang? Pagkapanganak kay Xiao Tuanzi? Buhay pa siya. Kung hindi ka naniniwala, hukayin mo ang libingan niya at tingnan kung nandoon pa ang bangkay niya. Sabihin mo, nasaan ang kapatid ko? Magmakaawa ka sa akin. Kung magmamakaawa ka, sasabihin ko sa'yo. Eldest Tio. Ang second Tio po ay nakagat ng ahas sa tubig. Habang nililigtas ang munting binibini, malapit na po siyang mawalan ng buhay. Yutsing, gumising ka na. Sinabi mong habang buhay tayong magsasama, kasama ko. At sinabi mo rin gagawin mo akong asawa ng pinakamayamang tao at magtatamasa ng habang buhay na kayamanan. Kagbubukas pa lang ng ating maliit na kainan at sisirain mo na ang iyong pangako. Yutsing, gumising ka. Second Tia, pasensya na po. Kasalanan po lahat ni Xiao Tuanzi. Anong silbi ng paghingi ng tawad? Paghingi ng tawad. Mabubuhay ba si Yutsing? Umalis ka. Paano ko po ba maliligtas si Tio Yueving? Xiao Tuanzi. Bakit mo tinawag si Lolo Liu? Oh. Xiao Tuanzi, bakit ka umiya? Sino ang nang-api sa'yo? Sabihin mo kay Lolo Liu. Si Lolo Liu ang gaganti para sa'yo. Lolo Liu, mamamatay na po ang pangalawa kong tiyo. Ayoko po siyang mamatay. Lolo Liu, may paraan po ba kayo? Ito. Napakagat po siyang ahas sa tubig dahil niligtas niya ako. Lolo Liu, may paraan po kayo, di ba? Sige na nga. Gawin mo ito, at maliligtas mo ang pangalawa mong tiyo. Talaga po? Salamat po, Lolo Liu. Yu Qing. Tia. Huwag ka nang umiyak. Xiao Tuanzi. Patawad. Hindi sinasadya ng tiya mo. Naitulak ka kanina. Tia. Ayos lang po. Huwag po kayong mag-alala. Xiao Tuanzi. Eight Yu King. Asan? Tingnan mo to.
Salamat, kamahalan. Kukuha pa ako. 8 you king, ikaw. Eight you king. Ang dugo mo ay F.A. Xiao Yu. Kailangan itong maging sikreto. Xiao Tuanzi, ang dugo mo. May kakayahang bumuhay ng patay. Tia ang tijo ay hindi mamamatay. Xiao Tuanzi. Aking mahal, tandaan mo, kailangan mong ilihim ang kakayahan ng iyong dugo. Huwag mo na itong gamitin, naiintindihan mo ba? Ang dugo ni Kingping ay mayroon ding ganitong kakayahan. Maghang, ang aking mahal ay namana ang kanyang kakayahan. Hinihiling ko sa kamahalan at sa kanyang tiya, na panatilihin itong sikreto. Upang hindi, manganib ang buhay ng aking mahal. Kung gayon, si Xiao Tuanzi ba ay mamana ang sakit ni King King? King King, delikado doon. Halika na dito. Naghihintay pa si Xiao Tuanzi sa iyo. Xiao Tuanzi. Wala akong anak. Hindi ko anak si Xiao Tuanzi. Halika rito sa kuya mo. Makinig ka. Wala akong kuya. Nag-iisa lang akong anak. Ako lang ang anak sa bahay namin. King King. King King. King King. King King. King King. Sino kayo? Sino kayo? Bakit ganyan ang suot ninyo? Nagsushooting ba kayo? Hindi mangyayari yan. Poprotektahan ko si Xiao Tuanzi. Hindi ko hahayaang maulit ang nangyari sa kanya. Sabi ni Lin Yui, hindi patay si King King. Dahil kaya sa dugo? Punong Ministro Yu. Ano ang masasabi mo sa paglahok ng Crown Prince sa pamamahala? Ano ang masasabi mo? Ikaw. Hindi po ako nangangahas. Inuutusan kitang magsalita. Sa tingin ko po, dapat sundin ang kalooban ng mga Ao. Mga walang hiya. Gusto nyo ba akong mamatay? Hindi po kami nangangahas. Punong Ministro Yu. Hindi ba't neutral ka palagi? Bakit ngayon ay kinausap ang Crown Prince? Ako. Hindi po. Kayo rin ba? Ganoon din ang tingin. Kamahalan, matinding tagtuyot po sa kanluran ngayong taon. Maaming refugee ang dumating sa kabisera. Sage. Ang bagay na ito ay ipaubaya sa Crown Prince. Kung maayos niyang malutas, makikilahok siya sa pamamahala. Kung hindi, maghahanap tayo ng iba para maging Crown Prince. Ano sa tingin ninyo, mga minamahal kong ministro? Ang kamahalan ay matalino. Mabuhay. Mabuhay. Mabuhay ng libong taon. Minamahal kong ministro Su, ito ang unang pagkakataon ng Crown Prince. Nahaharap sa malaking bagay tulad ng mga refugee. Kailangan mo siyang tulungan ng husto. Masusunod po. Hindi binigyan ng pera, hindi pinayagan ang lupa. 10 sakulang ng bigas ang ibinigay sa atin. Paano natin? Paano natin ayusin ang mga refugee? Ang kamahalan, sadyang gusto kanyang alisin. Kamahalan, Crown Prince. Tia Crown Prince Lolo,
Ang sarap nito, tikman niya. Xiao Tuanzi. May pag-usapan kami ng Crown Prince. Maglaro ka muna mag-isa, ha? Sige na. Loli, bakit malungkot si Lolo at Tio Crown Prince? Bakit malungkot si Lolo at Tio Crown Prince? May nangyari po ba? Xiao Tuanzi. Natrap si Tio Crown Prince ng kanyang emperador na tatay, at niloko siya. Xiao Tuanzi. Kung hindi natin makukuha ang Imperial Seal para iligtas si Mama. Gets mo ba? Ang sarap naman. Guro, kumain muna tayo bago mag-usap. Huwag po kayong magmadali. Guro, isang araw pa bago buksan ang lungsod. May oras pa tayo para hanapin ang solusyon. Tio Crown Prince, anong problema ang pinag-usapan ninyo? Kung talagang wala ng ibang paraan, ililipat ko muna ang lahat ng nasa U residence para maging bakante. Para may matirhan muna ang mga refugee. Bakit hindi natin sila turuan kung paano maghanap buhay? May bagong stock naman sa tindahan ni Second Tio. At kulang sa tauhan. Ang mga refugee ngayon ay aabot sa 2,000. Ang maliit na tindahan ni Second Tio ay kayang kumanggap ng 10 tao lang. Ang 2,000 ito ay may 300 pang bata. Xiao Tuanzi. Maglaro ka muna, okay? Tio Crown Prince, may naisip ako. Kung may malaking lugar tayo, para matirhan mga refugee. Sa araw, pwedeng magpadala ng mga guro sa eldest Tio. Magturo sa mga batang pagsusulat at pagbabasa. Si Tio Second naman, pwedeng magturo sa mga kalalakihan kung paano mag-ihaw. Si Tio Second naman, pwedeng magturo sa mga kababaihan ng logistical work. Tulad ng pagtusok ng pagkain at pag-asikasong bayarin. Kung walang kita sa simula, libre ang pagkain. Kung may kita na sa huli, sila na ang bahala sa sarili nilang kabuhayan. Wala akong problema dito. Ang mga inihaw ay sikat na sikat. Ako at ang aking mga kapatid, pinag-iisipan naming magbukas pa ng ilang ihawan. Dito sa kabisera, kulang kami sa tao. Ang pagtanggap ng ilang daang tao ay walang problema. Wala rin akong problema dito. Araw-araw, pwedeng magpadala ng 2 guro ng salitan para turuan ang mga bata ng pagbabasa at pagsusulat. Paano naman ang tirahan? Mayroon akong isang ari-arian sa hilagang bahaging lungsod. Isang bahay na bigay kay Fiao King bilang dot. Kaya nitong maglaman na mahigit 100 tao. Kung buhay pa si Fiao King, naniniwala akong ibibigay niya ito. Sasabihin ba natin sa lahat na posibleng buhay pa ang nakababata nating kapatid? Tio Eldest, buhay pa talaga si Mama. Ano? Hindi lang posibleng buhay pa si Mama. Buhay pa talaga siya. Xiao Tuanzi. Naririnig mo ang iniisip ni Tio Eldest? Tio Eldest, buhay pa talaga si Mama. Eldest Tio, buhay pa talaga si Mama. Buhay pa si Yu King. Buhay pa si Ed Yu King. Buhay pa si Ed Yu King. Impossible. Hindi yan pwedeng mangyari. Ako mismo ang nakakita sa paglibing kay Yu King. Hindi, buhay pa talaga si Mama. Sinabi pa niya. Hanapin si Papa at alagaan siya ng mabuti. Fiao Tuanzi. Alam mo ba kung nasaan ang mama mo? Sa panaginip. Lola sa tuhod. Ama, kapatid. Patawarin niyo ako. Kusa kong hinukay ang libingan ng aking kapatid. Anong sabi mo? Paano mo nagawa ang ganong bagay na hindi mapayapa ang patay? Lola sa tuhod, pakinggan niyo ako. Wala ang bangkay ng kapatid ko doon. Malaki ang posibilidad na buhay pa siya. Ang dugo niya ay makakapagligtas ng lahat. Baka nga, niligtas niya ang sarili niya. Bobo. Ang sariling dugo ang magliligtas sa sarili. Hindi ba't magiging immortal siya? Tio Crown Prince, pwede ka bang maging emperador agad?
Pahiram ng Imperial Seal. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ayos lang. Xiao Tuanzi, pwede mo bang sabihin kay Tio Crown Prince kung para saan ang Imperial Seal? Katulad ni Tio Crown Prince, para iligtas si Mama. Xiao Tuanzi, paano mo nalaman? Si Tio Crown Prince mismo ang nagsabi. Kailangan niyang umakyat sa trono agad para iligtas si Inang Reyna. Naririnig mo rin ang nasa isip ko. Naririnig mo rin ang nasa isip ko. Kung gayon, Xiao Tuanzi, sabihin mo kay Lola sa tuhod. May masama ba sa pakiramdam mo? May maliit bang tao na kumakausap sa'yo? May nagsabi ba sa'yo na hindi ka taga-mundong ito? Narinig lang ni Xiao Tuanzi ang malungkot na boses. Pero si Tuanzi, hindi talaga sa taga-mundong ito. Kamahalan, Crown Prince. Pakihanap po agad ng doktor. Pagamutin si Xiao Tuanzi. Noon, ganyan din ang sinasabi ng kapatid ko, bago siya tumalon. Posible ring si Mama ay hindi taga-mundong ito, pero hindi ako sigurado. Kamahalan, Crown Prince. Akiusa. Guro Yuzong. Huwag muna kayong mag-alala. Baka nga. Totoo ang sinasabi ni Xiao Tuanzi. Dahil 5 beses siyam ay 45. 970. Siguro si Xiao Tuanzi ay napunta sa mundong ito para iligtas ang kanyang ina. Xiao Tuanzi, ang paraan mo kanina sa pagliligtas ng mga refugee, galing din ba yan sa mundo ninyo? Maliit na bahagi lang po yan. Tanong ko lang. Pati ba yung inihaw na yan, pagkain din sa mundo ninyo? Opo. Marami pa pong masasarap na pagkain. Hotpot, milk tea, cheese sticks. Hotpot, milk tea, cheese sticks. Lahat po yung galing sa mundo namin. Xiao Tuanzi, ipinapangako sa iyo ni Tio Crown Prince na magmamadali akong umakyat sa trono at ibibigay ko sa iyo ang Imperial Seal. Kamahalan, Crown Prince. Ang aming pamilyang Yue ay maglilingkod ng kapat sa kamahalan, Crown Prince sa bawat henerasyon. Salamat po, Lolo, Lola sa tuhod at mga tiyo. Lola sa tuhod, para iligtas si Mama, kailangan po ang pamanang pamilyang Su. Kilala niyo po ba ang pamilyang Su? Lola sa tuhod, ito po ba ang pamilyang Su? Ang pamilyang Su po ba ni Papa? Kung gayon, pwede na po ba nating hanapin si Papa? Sasama ako kay Papa para iligtas si Mama. Bakit? Ayaw ba ni Papa iligtas si Mama? Hindi. Paano namang ayaw ni Papa iligtas si Mama? Hayaan mong ang mga matatanda ang mag-asikaso nito. Kumusta? Imperial Seal at Bronze Sword. Xiao Tuanzi, alam mo ba kung nasaan ang mama mo? Sa Zijin Mountain. Zijin Mountain. Tio Crown Prince, alam mo ang Zijin Mountain? Tio Crown Prince, alam mo ang Zijin Mountain? Bawal puntahan ng ordinaryong tao. Ibig sabihin, ang kapatid ko ay kinulong ng emperador. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kapag nailigtas na natin ang kapatid ko, malalaman natin ang sagot. Kamahalan. Crown Prince, ang mahigit 2,000 refugee ay maayos na naasikaso. Walang kaguluhan na nangyari. Punong Ministro Yu. Isang araw pa lang ang nakalipas. Ang salitang maayos ay, hindi yata angkop gamitin. Ginoong Su, kahit isang araw pa lang, karamihan sa mga refugee ay nagsimula ng magtrabaho. Hindi ba ito sapat para masabing maayos? O baka naman, Ginoong Su, umaasa kang magkaroon ng kaguluhan? Ikaw, nagsasabi ka ng walang kabuluhan. Kamahalan, pakiusap, tingnan niyo po ito. Tama na. Pagkatapos ng 3 araw, kung walang gulo ang mga refugee, papayagan ang Crown Prince na makilahok sa pamamahala. Tapos na ang pagpupulong.
Inay, sa wakas binisita mo na si Kuya Lu. Linlu. Kailangan ka ni Inay para gawin ang isang bagay. Kapag nagawa mo ito, araw-araw na makikita ni Xiaolu, si Inay. Totoo ba yan? Ilagay mo ito sa lugaw ng mga refugee. Inay, may mamamatay ba? Natatakot ka ba? Hindi ako natatakot. Basta't makikita ko si Inay araw-araw. Gagayin ko ang lahat. Ayos ka lang ba? Xiao Tuanzi, kilala mo ba yung taong yon? Tia, siya yung nang-api sa sixth prince. Siya ang ampon ng eldest tio at eldest tia. Ay, si Linlu pala. Hindi ko akalain. Nadalaga na siya. Kawawa rin siyang bata. Buti na lang inampon siya ng eldest tia at eldest tio mo. Inampon siya. Anan, Siya ang iyong ina. Siya at ang iyong eldest tia ay natagpuan sa bundok. Dahil hindi pa kasal ang iyong ina. Kaya naman, siya ay inalagaan ng iyong eldest tia at eldest tio. ang nanay ko at sa eldest tia, magkakilala ba sila ng husto? Hindi lang magkakilala. Magkapatid sila. Ang Pitchpot Twins. Marunong din mag-pitchpot ang nanay ko, pero sa eldest tia. Hindi naman siya ang number 1 sa pitchpot, di ba? Kasi hindi sumali ang iyong ina. Lolo Liu, nakakulong ang nanay ko. Paano ko siya ililigtas? Hindi ko masyadong alam. Pero alam ko na may ugnayan sa pagitan ng iyong eldest tia at ng iyong mga magulang. Ang gusto pala ni eldest tia ay ang tatay ko. Kaya pala gusto niya akong patayin. Malamang nga. Ang sakit ng tan ko. Ako ring. Ang sakit ng tan ko. Garoy. Pagkatapos kumain ng lugaw, nagtayo na agad. Kuya, ako mismo ang nagluto ng lugaw na yan. Imposibleng may mangyaring masama. Ito. Kuya, imposibleng saktan ko ang mga batang ito. Nakalinya rito ang buhay at kamatayan ng pamilyang Yue. Imposibleng gawin ko ang ganoong bagay. Alam ko, ang pinakamahalaga ngayon ay kailangan nating gamutin ang sakit ng mga batang ito. Kung patatagalin pa natin ito, mamamatay sila sa dehydration. Pero malayo ang syudad, ilang 10 milya, 3 oras ang biyahe pabalik-balik. Pagdating ng doktor, baka wala ng buhay ang mga batang ito. Ito ay pagtatay, hindi ba? May alam akong paraan. Anong paraan? Sa lugar namin, kapag nagtatay ang bata, sinusunog ng mga matatanda ang isang ladrilyo, at pinaupo ang bata doon para tumigil ang pagtatay. Susunugin ang ladrilyo. Makakatulong ba yan? Bukod pa rito, mayroong daan-daang bata dito. Kinain ng mga bata ang lugaw na ito. Saan tayo makakahanap ng ganoon karaming ladrilyo? Subukan na lang natin, wala namang mawawala. Paano kung gumana? Ikadalawang tiya, bilisan mo at mag-utos ka na magsisindi ng apoy. Ako na ang maghahanap ng ladrilyo. Kamahalan. May bagong balita po. Ang mga bata ng mga refugee sa labas ng syudad ay nalason sa lugaw na ginawa ng ikalawang anak at ikalawang manugang ni Chancellor Yu. At ano? Si Yu Zong, kasama ang mga estudyante ng Imperial Academy, ay nagtuturo sa mga batang refugee. Mukhang marami rin ang nalason. Ang mga ama ng mga batang ito ay mga mahalagang general ng Yu Dynasty. Ngayon, naghihintay sila sa labas para kay Kamahalan, Crown Prince, at humihingi ng paliwanag.
Walang hiya. Hindi man lang maayos ang maliit na bagay na ito. Gusto pa ring makialam sa pamamahala. Igapos ninyo ang suwel na si Xiao Yu at dalhin dito. Ama, ipagbibigay alam ko palang sana sa inyo ang tungkol dito. Alam ko na, hindi na kailangan pang magsalita. Ama, ang pinakamahalaga ngayon ay, agad na magpadala ng mga Imperial Doctor para gamutin sila. Ngunit ang mga doktor sa kabisera, ngayon, hindi ko alam kung bakit, lahat sila ay nagsara ng kanilang mga klinika. Kaya, naglakas loob akong humingi ng utos mula sa inyo, Ama, na magpadala ng mga Imperial Doctor. Impossible. Kamahalan. Kakakolekta ko lang ng ilang doktor, at mga gamot at ipinadala na sila. Ang mga doktor na iyon ay labis na nag-aalala. Paano sila maglalakas loob na magsara ng kanilang mga klinika? Mga gwardiya. Ikulong ang Crown Prince sa bilangguan. Xiao Tuanzi, ang iyong tradisyonal na remedyo ay talagang epektibo. Malaking bahagi ng mga nagtatay ay gumaling na. Ang galing, eldest Tio. Naku po, Tio. Ang kamahalan, Crown Prince, ikinulong. Anong nangyari? Sabi nila, dahil sa mga magulang ng mga estudyante sa Imperial Academy, dahil nalason ang kanilang mga anak, lahat sila ay nagsumbong sa emperador. Impossible. Hindi naman kumain ng lugaw na yan ang mga estudyante ng Imperial Academy. Wala ring nagtayo ni isa. Pupuntahan ko agad ang emperador para ipaliwanag ang totoo. Xiao Tuanzi, sumama ka agad. Hindi ito magagawa ng wala ka. Eldest Tio, sandali. Bakit? Eldest Tio, isama mo na lang ako. Hindi pwede. Paano kung ang iyong ina ay talagang itinago ng emperador? Masyado siyang halata. Kung matuklasan ka, talagang mapanganib. Eldest Tio, hindi ba't pwede akong maging pain? Hindi ito pwede. Eldest Tio, nakikiusap ako sa'yo. Isama mo na ako. Marami akong kakaibang ideya. Sige na nga. Pero kailangan mong sumunod sa akin. Xiao Tuanzi, mamaya pagpasok natin sa palasyo, kung lumuhod ang eldest Tio, lumuhod ka rin. Kung hindi tumayo ang eldest Tio, huwag ka ring tumayo. Huwag kang masyadong magsalita. Narinig mo? Naintindihan na ni Xiao Tuanzi. Xiao Tuanzi, huwag kang kabahan. Ang buhay ng Crown Prince mo ay nasa mga kamay mo na. Ikaw ang emperador. Bakit ka pamilyar? Yushong, dinala mo ba si Xiao Tuanzi para linisin ang pangalan mo? Hindi po ako nangangahas, kamahalan. Si Xiao Tuanzi po ay nakasaksi sa pangyayari. Gusto lang po niyang sabihin sa kamahalan ang nangyari. Ang mga bata ay hindi nagsisinungaling, di ba? Hindi naman po uminom ng lason na lugaw ang mga estudyanteng Imperial Academy. Wala rin pong kasalanan ang Tio Crown Prince ko. Tio Crown Prince. Kamahalan, si Xiao Tuanzi po ay ulila ng aking kapatid. Ang Crown Prince po ay malapit sa aking kapatid mula pagkabata. Kaya po naglakas loob si Xiao Tuanzi na tawagin ang Crown Prince na Tio. Pakiusap po, parusahan niyo ako, kamahalan. Ang anak ni Yu King. Kung gayon, ang kanyang dugo ay mayroon ding epekto ng mahabang buhay. Saktong paubos na ang dugo niya. Kung wala namang kasalanan ang Tio Crown Prince ko, pwede na po ba siyang palayain? Xiao Tuanzi. Halika. Lumapit ka sa akin. Xiao Tuanzi, huwag kang lumapit. Pamilya ang amoy ng taong ito. Kakaiba. Matagal nang dapat namatay ang taong ito. Bakit buhay pa rin siya? Maaali kaya? Si Mama? Si Yu King. Uminom siyang dugo ni Mama para humaba ang buhay niya. Xiao Tuanzi, kumolma ka. Mas mahalaga ang iligtas si Tio Crown Prince. Saig! Kamahalan, pakawalan niyo na po si Tio Crown Prince. Ang mga refugee ay mga mamamayan ko rin. Itinulak niya ang aking mga mamamayan sa matinding paghihirap. Ang kanyang kasalanan ay karapat-dapat sa kamatayan. Kamahalan, ako po ang may pagkukulang sa pamamahala nito. Wala pong kinalaman dito si kamahalan, ang Crown Prince. Kung mahahanap ko ang salarin sa paglason, At mapapatunayang walang kinalaman si Tio Crown Prince. Ikaw, Ako nga. Sage. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang kakayahan mo. Bata, gaano ka ba kagaling? Bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi mo mahahanap ang salarin, ang pamilya Yue ay pupuksain. Sykes Pinky Promise. Halika.
Nagpupugay po ako, kamahalan. Hindi na kailangan. Ipinatawag kitang gayon. Pinapahanap ko lang sa'yo kung ang dugo ng anak ni Yu King ay may parehong bisa. May anak pala si Yu King. Kay Suchangi ba yan? Alam kong galit ka sa pamilyang Su, kay Su Changye. Pero ang anak niya, hindi niyo pwedeng galawin. Masusunod po, kamahalan. Lola sa tuhod, lolo. Eldest tiyo, second tiya. Pasensya na po. Si Xiao Tuanzi po ang nagdalang gulo sa inyo. Ano ka ba? Ang Crown Prince ang nagpakulong para sa pamilyang Yu. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Tama. Tama si nanay. Kung wala ang Crown Prince, Ang ating pamilya ay matagal nang nakakulong. Tama nga. ako at ang second tiya mo ay naniniwalang tama ang ginawa mo. Xiao Tuanzi, dinadala mo ang lahat. Sa kapahamakan, isa kang salot. Paano niyo ako hindi papansinin, ang princess? Papatayin ko kayong lahat. Lola, ito po ang silver air soap na espesyal na niluto ng inyong manugang. Tikman niyo po. Ang labis na kabaitan ay may nakatagong motibo. Lola, talagang alam ng inyong manugang ang kanyang pagkakamali. Ngayon, nagmamadali lang ako. Kaya nasabihan ko si Xiao Tuanzi. Paano naman ang pagbebenta mo kay Xiao Tuanzi? Paano naman ang pagtulak mo kay Xiao Tuanzi sa lawa? Kung hindi dahil kay Yuzong. Kami, ang pamilyang Yu, matagal ka na sanang pinalayas. Matandang babae. Mamatay ka na. Sisihin mo ang malas na bulilit na yan. Siya, gusto niyang iligtas ang kamahalan, Crown Prince. Xiao Tuanzi, sinabi na ng iyong eldest tiyo, ayon sa sinabi mo, na pare-pareho ang lugaw ngayon. Ang epekto ng lason ay maaaring magkaiba ang bilis, kaya mag-ingat ang lahat sa kanilang kalusugan. Second tiya, tingnan mo. Nilalason niya ang aming tubig. Linlu, anong ginagawa mo? Sa pangalan, kapatid mo siya. Dahil lang sa kapatid siya, kaya kailangan kong isakripisyo ang pamilya para sa katarungan. Hindi ko sa pwedeng protektahan. Ito ay isang malaking krimen na sisira sa siyam na henerasyon ng pamilyang Yu. Ito ay isang malaking krimen na sisira sa siyam na henerasyon ng pamilyang Yu. Kahit hindi ako tunay na miyembro pa rin ako ng pamilyang Yu. Hindi ko hahayaang sirain ng malas na yan ang pamilya natin. At asin-an. Malat. Ito ay tinatawag na electrolyte water para hindi kayo madehydrate. Kalokohan, anong libro ng medisina ang nagsasabing ang tubig alat ay makakaiwas sa dehydration? Manloloko ka. Di huwag kang uminom. Kung ayaw, di huwag. Hindi naman ako nagtatay. Ikaw nga ang naghahanap ng masisisi. Ano nga ko? Hindi lang ako nagtatay. Pero masakit ang tiyan ko. Kaninang umaga nang dumating kami, ng second tiya, ano ang ginagawa mo ng palihim? Nagtuturo ako kay Guro Yu na magsulat sa mga refugi. Kailan ako nagkaroon ng oras dito? Huwag kang maging asong ulol na nangangagat. Ikaw na bata ka, bakit ka nagsisinungaling? Sa mundong ito, bakit walang CCT? Ang ganda sanang gamitin. Second tiya, alam kong gusto mo si Xiao Tuanzi, pero huwag mo naman akong pagbintangan. Pagbalik ng ninong ko, tanungin mo siya. Linlu. Bakit mo ginawa to? Linlu. Bakit mo ginawa to? Ninong, nagkamali ako. Hindi ko sinasadya. Pinatay mo ang 100 refig. At hindi mo pa rin sinasadya? Kung ganon, ano ang sinasadya mo? Ang ipabilanggo si Tio Crown Prince. Ang sungit ni Xiao Tuanzi. Medyo constipated lang ako kamakailan. Ang gamot na binigay sa aking doktor, aksidenteng nahulog sa lugaw. Xiao Tuanzi. Alam ko na kung sino, Celine Yu.
Si Lin Yue ang nagbigay sa kanya ng gamot na yan. Binigay ba yan sa iyong aking eldest tiya? Huwag mong pagbintangan ang aking ina. Xiao Tuanzi, masamang balita. Bumalik ka agad sa iyong residence. Malapit nang sakalin ni Lin Yue ang iyong lola sa puhot. Eldest tiya, second tiya, bumalik ka agad sa your residence. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang na magkasaki ka ng malubha para lumipat ang atensyon nila sa'yo. Hindi ko naman gustong patayin ka. Lola sa tuhod, gumising ka na. Lola! Gumising ka na. Lola sa tuhod, gumising ka na. Lola sa tuhod. Lola sa tuhod, gumising ka na. Gumising ka na. Lolo Liu, anong nangyayari? Xiao Tuanzi, ang dugo mo, makakapagligtas lang ng tao sa loob ng 3 oras. Kapag lumipas ang 3 oras, kahit maubos pa ang dugo mo, wala nang silbi. Hindi ako naniniwala. Totoo ang sinasabi ng iyong eldest tiyo. Lola sa tuhod. Lola sa tuhod. Lola sa tuhod, gumising ka na. Kuya, hindi ba pamilyar sa'yo ang hikaw na ito? Aileen Lu yan. Pagkatapos ng libing ni Lola, saka na natin pag-usapan. Ama, pakiusap, iligtas niyo ang inyong anak. Hindi ko sinasadya. Napatay ko ang matandang babae ng pamilyang Yue. Sigurado kang patay na siya. Opo, Ama. Ama. Ginawa ko na po ang lahat ng sinabi niyo. Wala na po akong ibang hihilingin. Maliban sa iligtas niyo ako. Alam ba ng pamilyang Yue na ikaw ang pumatay? Sa ngayon po, hindi pa. Pero ang hikaw ko po, nahulog sa matandang babae. Malalaman din po ng pamilyang Yue na ako ang may gawa. Hindi ko po sasabihin sa ama na itinago niyo si Ye King at uminom ng dugo para sa immortalidad. Sa tingin mo ba, ang sinumang nakakaalam ng napakaraming bagay tungkol sa akin ay mabubuhay? Ako po ay magiging tulad ng Emperatrice. Habang buhay na maninirahan sa templo, hiwalay sa mundo. Binabantaan mo ba ako? Kamahalan, ang dugo ni Xiao Tuanzi ay tulad ng sa kanyang ina. Ito ay kalooban ng langit. Maaari kitang iligtas. Ngunit kailangan mong gawin ito para sa akin. Salamat, Ama. Kunin mo ang maliit na Xiao Tuanzi ng pamilyang Yue at itali siya para sa akin, tulad ng pagtali kay Yu King noon. Nang walang nakakaalam. Ina, totoo ba ang sinabi mo? Makikita na kita ulit agad. Pero parang alam na nila na ikaw ang nag-utos sa akin. Kaya ililigtas mo si ina, di ba? Naghihintay si ina doon para sa'yo.
Eti Huya Tuanzi, narinig ko lang sa mga guro dito, na may isang uri ng bulaklak sa likod ng kagubatan, na napakaganda. Kukunin natin ito, at ibibigay kay Lola sa tuhod, di ba? Ete Huya Tuanzi, tingnan mo, nandoon siya. Ete Huya Tuanzi. Sixth Prince, huwag kang umiyak. May magliligtas sa atin. Talaga, Ete Huya Tuanzi? Talaga. Pero hindi mo dapat akong tawaging Ed. Kung gayon, ano ang dapat kong itawag sa iyo? Ang Crown Prince na kuya mo ay tiyo ko. Dapat ba kitang tawaging tiyo rin? Kung poprotektahan mo ako, tatawagin kitang Ete. Sige na nga, wala naman akong talo. Malapit nang dumating ang princess. Mamaya ka na umihi. Hindi na kaya. Hindi na kaya. Hindi ko na mapigilan. Ete Tuanzi, 8 Princess, bakit nila tayo kinukuha? Hindi ko rin alam. Bakit tayo kinukuha na eldest tiya? Siguro, nahuli siyang nag-utos kay Linlu na maglagayng lason. Kaya siguro gusto na niyang magkagulo. Si Linlu ang naglagayng lason? Ete Tuanzi, may gusto akong ipagtapat sa iyo. Huwag kang magagalit sa akin. Ete Tuanzi, may gusto akong ipagtapat sa iyo. Huwag kang magagalit sa akin. Saig! Sa totoo lang, hindi ang monghe ang nagsabi sa akin tungkol kay Guiao. Si Linlu ang nagsabi sa akin tungkol kay Guiao. Ete Tuanzi, nangako kang hindi ka magagalit. Hindi naman ako galit sa iyo. Ano ba talaga ang gagawin ng eldest tiya? O baka naman, hindi lang siya ang may gustong gawin yan, kundi may nagutos din sa kanya? Ete Tuanzi, natatakot ako. Bakit wala pa ring dumarating para iligtas tayo? Iligas kayo. Hindi nila kayo mahahanap. Ete Prinsesa, bakit mo kami kinulong? Ed, huwag na huwag mo akong tatawaging at. Isa lang akong aso na inalagaan ng aking ama. Ete tiya, anong gusto mong gawin? Ano sa tingin mo, bulilit? Para lang mabuhay. Pinainom ko ang nanay mo ng gamot na nagpapanggap na patay. At saka, ako mismo ang humukay sa nanay mo mula sa libingan at inihandog siya sa aking ama. Ngayon, naiisip ko. Ang tanga ko pala. Bakit hindi ko nalang ininom ang gamot? Ikaw ang nagpahirap sa nanay ko. Masamang babae, masamang babae. Nga. Hindi ba gusto mong iligtas ang nanay mo? Magmakaawa ka sa akin. Magmakaawa ka sa akin para sabihin ko kung nasaan ang nanay mo. Tulong! Ano ang sinisigaw mo? Nasaan si Xiao Tuanzi? Hindi ba siya? Nasa karwahe ng asawa ng pangalawang tiyo? Wala naman na. Hindi ba siya sumunod sa ama? South Prince! South Prince! South Prince! South Prince! Umayos ka. Lakad. Saan pupunta ang kamahalan, princess? General Su, bakit hindi mo ako samahan? Utos ng emperador, sinumang sumuway ay mamamatay. Saan kaya nagpunta ang batang yan? Nasaan ang princess? Eldest Tio, 2 araw nang hindi umuwi ang princess. Ito ay natagpuan.
sa pinangyarihan ng pagkamatay ni Lola sa tuhod. Ibig mong sabihin, sinakal ng princess ang matandang babae. Ang pagkawala ni Xiao Tuanzi ay malamang na may kinalaman din sa kanya. Kasalanan ko ang lahat. Dapat ko itong napansin ng mas maaga. Kuya, hindi mo kasalanan. Matagal nang sinabi ni Lin Yu na buhay pa si King King. Bakit hindi ko naisip kung paano niya nalaman? Kuya, ibig mong sabihin, posibleng si Xiao Tuanzi ay dinakip ng emperador, tulad ni King King. May tao ba diyan? Nasaan ako? May tao ba diyan? May tao ba diyan? Saan nanggaling ang bulilit na yan? Magandang araw, Tia. Bakit siya kamukhang-kamukha ni Yu King? Tita, nahaw po ako. Pwede po bang huminging tubig? Ma'am, heto, dahan-dahan lang sa pag-inom. Tita, bakit po kayo nakatingin sa akin? Xiao Tuanzi, pwede ko bang tingnan ang pendant mo? Ito nga. Ito nga talaga. Kilala niyo po ba ang may-aring pendant na ito? Xiao Tuanzi, pwede mo bang sabihin sa akin kung sino ang nagbigay sa iyong pendant na ito? Ito po ay sa nanay ko. Hifring. Xiao Tuanzi, kung malalaman ng nanay mo na buhay ka pa, tiyak na matutuwa siya ng sobra. At si General Sudin, Tita, malapit po ba kayo sa nanay ko? magkaibigan kami kahit malayo ang agwat ng edad. Sa General Su po ba ang tatay ko? Ang tatay mo ay si Su Changye. Napakagwapo niya. Kung malalaman ng tatay mo na buhay ka pa, tiyak na tatakbo siya ng napakabilis, parang 8 kabayo. Ano po ang ibig sabihin niya? Ibig sabihin, nang malaman ng tatay mo na namatay ang nanay mo at nawala ka pa, pumunta sa hangganan para bantayan ang hangganan Ye Dynasty. Hindi patay ang nanay ko. Paano mo nalaman? Kamahalan, Emperatrice, may utos ang emperador. Ibigay niyo si Xiao Tuanzi. Halika. Pumasok ka. Bilisan mo. Xiao Tuanzi, tandaan mo, kahit anong mangyari sa labas, huwag mong bubuksan ang pinto. Naintindihan mo ba? Kamahalan, Emperatrice. Ibigay niyo si Xiao Tuanzi. Sa tagal ko rito, wala namang bata rito. Kung gayon, huwag niyo akong sisihin kung magiging bastos ako. Walang galaw. Ako ang Emperatrice ng Ye Dynasty. Kung walang utos mula sa Emperador, tingnan natin kung sino ang mga ngahas. Hanapin niyo siya. Teka, Maliban kung patay na ako. Kung hindi, huwag kayong umasang makakalusot kayo rito. Utos ng emperador. Ang sinumang sumuway, mamamatay. Xiao Kuanzi, huwag kang lalabas. Kung hindi, masasayang lang ang pagkamatay ng ina ni Xiao Yu. Punong Ministro Yu.
Nasaan ang Xiao Tuanzi nyo? Bakit hindi siya sumama sa'yo? Ipinapaalam ko po sa kamahalan. Ang aking apo ay nawala kahapon. Hinahanap po siya ng buong Yu residence. Nawala na naman. Kamahalan. Masama po ang inyong kalusugan. Hindi po maaaring walang pinuno ang isang bansa. Kaya po, kamahalan, pakawalan niyo na po ang Crown Prince. Bakit? Masama ba ang kalusugan ko? Bukas na bukas, magkakaroon ako ng maagang pagpupulong. Bakit kayo narito? Crown Prince, pakisuyo po, iligtas niyo ang aming si Xiao Tuanzi. Tumayo kayo at magsalita. Opo, Crown Prince, magsalita kayo habang naglalakad. Si Xiao Tuanzi ay pinag-initan ng emperador. Hindi namin alam kung nasaan siya. at baka nasa panganib siya. Pana. Pana. Takbo. Yutsing. Yutsing. Bilisan mo. Yutsing. Tia Crown Prince, huwag kang umiyak. Hindi pa lumilipas ang 3 oras. Meliligtas ni Xiao Tuanzi ang Empress. Empress. Xiao Yu. Xiao Tuanzi. Si Yiken. Nakakulong sa Zijin Mountain. Kailangan ninyo siyang iligtas. Ina. Wala nang silbi si Xiao Tuanzi. Bakit? Hindi ba't nagising pa siya kanina? Xiao Tuanzi, hindi lahat kaya ng dugo mo. Ang Emperatrice, matagal nang nilalaso ng Emperador. Malala na ang sakit niya. Ang paggising niya kanina ay panandalian lang. Patawad. Dahil sa akin, nawalan kang ina. Kamahalan, huwag kang padalos-dalos. Padalos-dalos. Dahil sa kanya, ang asawa't anak mo, halos mawalan na ng buhay. Tapos sasabihin mo sa akin na huwag padalos-dalos. Ang galing mo naman, General Su. Asawa't anak? Matagal nang namatay ang asawa ko sa panganganak, at nawawala ang anak ko. Hindi mo ako kailangang galitin, kamahalan. Kapag nasa panganib ang pinuno, handa kong ibuwis ang buhay ko. Tatay! Ito ang anak mo. Xiao Yu, ito ay digmaan. Paano mo dinala ang anak mo sa ganito kapanganib na lugar? Tingnan mo siyang mabuti. Sino ang kamukha niya? Yu King. Congrats, Papa. Tama ang hula mo.
Tawagin mo ulit ako. Papa, Papa, kumain kang orang. Papa, Mama, buhay pa talaga sila. Buhay pa rin si Yu King. Sabi ni Loli, kailangan ng Imperial Seal para maligtas si Mama. At ang Bronze Sword, ang pamana ng pamilyang Su. Lolo Liu, Lolo Liu, pwede ka nang magpakita. Xiao Tuanzi, ano bang nangyayari sa'yo? Dahil may papa ka na, hindi mo na iniisip ang oras ng tulog ng matandang ito, di ba? Oras ng tulog ng matandang ito, di ba? Lolo Liu, magpakita ka na. Nakita ko ng papa mo. Noong araw, nakasama ko pa siya sa isang bahay. Papa, ito si Lolo Liu. parang pamilyar ka sa akin. Naalala ko na, ikaw ang maliit na ahas na iniligtas ni Yu King. Kaya pala lagi siyang kinakausap ka. Akala ko kinakausap niya lang ang sarili niya. Malapit nang sumuko si Yu King. Kailangan ninyong bilisan. Xiao Tuanzi. Ngayong bumalik na ang papa mo, magutuon na ako ng pansin sa mama mo. General Su, pakipatuloy po ang paggana sa palabas na pagliligtas sa emperador para makuha ko ang Imperial Seal. Walang problema. Basta may ligtas lang si Yu King, gagawin ko ang lahat. Pakiusap, kamahalan. Kamahalan, huli na po ang inyong lingkod sa pagliligtas sa inyo. Xiao Yu. Sa loob ng mga taon na ito, hinahanap mo pa rin ito, hindi ba? Anong ginagawa mo? Su Chengye, ako ang emperador. Tao ka ni Xiao Yu. Ako ang asawa ni Yu Ping. Para sa walang hanggang buhay. Ikinulong mo ang aking asawa. At araw-araw kang umiinom ng kanyang dugo para mabuhay. Ngayon, gusto mo ring ikulong ang aking anak? Ngayon, gusto mo ring ikulong ang aking anak? Ikulong din? Kamahalan. Sa tingin mo ba wala akong utak? Alam nyo na ang lahat. Kahit alam nyo na, ano ngayon? Ang Imperial Seal na ito. Kahit basagin ko pa ito, hindi ko pa rin ibibigay sa inyo. Ina, sa wakas, naipaghiganti na kita. Papa, hindi ba ito ang bahay mo? Bakit tayo nagtatago? Mama! Mama! Mama, kasama ko si Papa para iligtas ka. Yu King, Papa, bilisan mo, gamitin mo ang bronze sword. Buksan mo rin ang pangalawang pinto.
Go, Papa! Papa, anong nangyayari? Peke ba ang espada mo? Ang Xiao Tuanzi na to, matalino pala. Parang tunay na Su family. Suguan, anong balak mo? Ngayon, dapat akong magpasalamat sa inyo. Sa wakas, nakita ko na rin ang dugo ng immortalidad ng emperador. Takbo. Hindi niyo siya kaya. Mama, ako, si Tio Crown Prince at si Papa. Ililigtas ka namin. Kailangan mong magpakatatag. Ngayon, wala sa inyo ang makakaalis. Lalo na ang bulilit na to. Lalo na ang bulilit na to. Anong nangyayari? Suguan, ang Bronze Sword ay pumipili ng sarili nitong amo. Hindi mo ba alam? Ako lang ang nag-isang tagapagmana ng Su family. Ako ang amo nito. Ang Bronze Sword ay isang sinaunang artifact. Puno ito ng espiritu. Ang Bronze Sword ay pumipili lang ng amo na gusto nito. Kahit isakripisyo mo pa ang iyong katawan, wala itong silbi. Si Papa ang nag-isang among Bronze Sword. Pakawalan mo na kami. Bulilit, bawasan mo ang daldal mo. Mamaya, sisiguraduhin kong maganda ang pagkamatay mo. Hindi kailanman naisip ng emperador na para magkaroon ng immortalidad, ay kailangan mong kunin ang dugo ng ibang tao at isama lahat sa sarili mong katawan. Bitawan mo siya. Gusto ko ng immortalidad. Gusto kong mabuhay kasama ng langit at lupa. Ako ang tunay na Panginoon ng langit at lupa. Tio, Lolo, May dalawa na namang gustong mamatay. Ikaw pala. Kasalanan. You King, nagkasala ko sa'yo. Hindi pa rin natatakpan ang demonyo sa puso ni Xiao Tuanzi. bakit mo pinatay ang lolo at tiyo ko? Pagbabayaran mo ang lahat ng dugo. Ang saksak na ito ay para sa lolo ko. Ang saksak na ito ay para sa tiyo ko. Wala nang oras para magpaliwanag. Bilisan ninyo agisingin siya. Kung hindi, mapapahamak siya. Xiao Tuanzi, huminto ka na. Xiao Tuanzi, halika sa akin, anak. Papa, Lumilipad na insekto, lumilipad na insekto.
Sino ang iniisip mo? Umiiyak ang mga bituin sa langit. Nalalanta ang mga rosa sa lupa. Lumilipad na insekto. Sino ang iniisip mo? Umiiyak ang mga bituin sa langit. Ang mga rosa sa lupa ay nalanta. Lumilipad ang mga insekto. Baby. Mama, Baby. Mama. Sa wakas, nahanap na kita. Hindi na ulit. Pagtawanan mga bata sa ampunan. Nawala akong papa at mama. Xiao Tuanzi, aking mahal. Naaalala mo pa ba ang pangako mo kay mama? Naaalagaan mo si papa ng mabuti. Kaya mo ba? Mama, anong nangyayari sa'yo? Xiao Tuanzi, wala ng silbi. Matagal nang wala ang mama mo. Naghihintay lang siya ng huling hininga. Para makita kayo ng papa mo sa huling pagkakataon. Hindi, hindi. Ang dugo ko ay kayang magbigay buhay sa lahat. Ayaw kong mamatay si mama. Basag. Xiao Tuanzi, nalampasan mo ang iyong mga takot. Xiao Tuanzi, nalampasan mo ang iyong mga takot. Tapos na rin ang misyon ni Lolo Liu. Naway maging masaya ang iyong kinabukasan. Lolo Lee, saan ka pupunta? Paalam. Xiao Tuanzi. Narito ang isang balita. Ang mag-asawang Suchangi, ang pinakamayamang tao, ay sa wakas, nahanap na ang kanilang anak na nawala 5 taon na ang nakakaraan, sa pamamagitan ng blood type matching.